Ating pong awitin ang worship natin. Hymn number 4. Living on the everlasting, in Numbers 2:95.
po yung kamay na. Welcome po ang lahat ng aming mabibita ngayong gabi. Lahat po kayong lahat po tayo ng kapatid. At po pulihan at salamatan ang ating Panginoon ngayong gabi kapag tayo po binigyan niya ng isang magandang gabi
Kapag ngayon po kami ay evening prayer natin, ay bukas na po ang isa para sa ating mga prayer request. Natin yung pamilya nila Sister Raymond Mundo, ang kanilang ina ay yumaon na at ipanalangin na sila po ay magkaroon ng kapayapaan ng kanyang isipan at matanggap po nila na kalooban ng Panginoon na mangyari sa kanila. Isama namin sa panalangin yung pamangkin na kondos namin, ang request na yung kanyang pamangkin na si Dave Christian na tungga ay buhay ng Panginoon dahil siya raw po ay may fracture, may fracture sa ulo sa kanya. Isama namin sa panalangin. Siya po ay request ni Sister Lee. Salamat sa Panginoon sa mga pagpapagod na kagawin sa atin sa araw-araw at sa magandang kalusugan sa mga tangan po ang ating Panginoon. Sino po po ang kapatid? Pasalamatan natin ang ating pong Panginoong Diyos dahil po sa nakaraang tubig ay ginabayan niya po ang Voice of Youth at ang lalo na po ang mga full-time volunteers na sila po ay matigasig na nagpakibahay ng mga interest at meron pong more than 10 sa atin and then more than 30 na galing sa PS Roots 20. So, 30 plus lahat po ng mga nabinyagan at dito po yan sa TAA lahat member ay naman. Sige, so yun po. At patuloy po natin panalangin na mas marami pa po ang matanggap ng truth. Kasi kung nababataan po kalanda po sa iba't ibang part ng mundo na ang judgment day daw ay May 21, 2011. Ang nagpakalat nito ay ang familyradio.com. Sila po ay hindi po talaga religious group, kumbaga nasama-sama lang po. At ang laki po rin ginastos nila para 50 years yata ang kanilang pinag-aralan daw na ngayon daw ang 2011 na anniversary pa rin natin, May 21, 2011 ay ang Judgment Day. So, ipanalangin po natin na maging successful po yung anniversary natin this coming Saturday. At panalangin nyo po na maging safe po yung pagpunta namin sa Bohol next week, Tuesday, hindi yun para umaten naman sa kasal po ng aming pong kamag-anak dun sa Bohol. Yun po. Yan. Sino pa po? Panalangin natin ang ating sport quiz. This coming Sunday po yan. Magkakaroon tayo ng sport quiz. Ating video ay sa page 4 of the report. Pag-pray po natin yung kanilang enjoy na sa page 4. Sa page 4. Yung ibang report ay kaya tayo sa page 4 patakbo. Pag-pray natin mga kapatid o yung talumpal at ang ating mga kapatid ay makapag-exercise sa Sunday. Ang ating games, dalawa lang sa Sunday ay basketball at sa volleyball. May nasa-holiday. So, pag-pray po natin na yung mga pagdaan na nagawa ni Pastor sa Espiritu para sa ilan na ito ay maging ayos sa talumpal. At tuloy po natin dalangin itong Tan Family, ang ilang papa-Christian, yung kanyang pamilya, yung mga anak, tungkol sa kanilang kalusugan at sa kanilang anak. Kung wala na po mga kapatid ko, tayo po ay ating pong narinig ang mga dapat na panalangin.
Tayo po ay manalangin ng isahan. Magandang gabi po mga kapatid. Yan, happy new year po sa inyong lahat. Maaari kayo po nagtataka at nagtatanong bakit nandito na naman itong batang ito sa aming harapan. Huwag po kayo magtawa sa akin ha. Ako po'y nasa lamang dito. Ayan. Ang dapat po nasa ating nalaginahan na magbibigay po ng mensahe ay dapat po si Sister Ruth Alcala. Ngunit po dahil po kanya hindi mabuti nalalaman ng kanyang katawan kapag kaluluwas pa lang po nilagaling ng Bulacan. Nagkaroon po siya ng visitation sa kanyang family doon. Siya po'y nahapot. Sinipon at inubo. Ngayon din po ako siya po ay nagpapahinga ng kanyang tahanan. Siya po'y binisita na sa ating mga leaders ng conference sa publishing na siya po'y binisita doon. So ngayon po, ako po kanya sinugo na magdala ng mensahe po para sa mga women. At ang inyong pong lingkod ay wala ko hindi po pagkakamalan. So, ngayon po ang ating pag-aaral
po ba talaga ang pananampalataya? Lalo higit sa isang kababaihan. Ayan. Siguro po hindi na natin sabihin para sa kababaihan. Para po sa ating lahat. Sa mga kabataan, sa mga tatay, sa mga nanay, dalagang binata. Ano ba talaga ang pananampalataya? Di po ba? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay panandalihan panalangin. Pakilaw po namin Diyos sa aming pong pag-aaral sa gabi ito. Tulungan niyo po ang bawat sa amin na maintindihan tayo maunawaan ng inyong mensahe para sa amin. Gabayan niyo po kami Panginoon sa pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. Ayon po dito mga kapatid sa unang Timoteo 2, talatang 15. Kaya ito po ay special kasi para sa mga women. Gusto ko pong basahin ito. But women will be saved, or in other translation, will be restored through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with prophecy. So yung mga kabaihan daw po, sabi ng Biblia, ay ma-restore kung sila daw po ay magpapatuloy sa pananampalataya. Ngunit ang tanong na nakabilin po sa atin sa gabi ito, ano ang pananampalataya? Ano po ba ang pananampalataya? Sino po magbibigay sa akin ng opinion patungkol po sa pananampalataya? Wala pong may alam kung ano ang pananampalataya. Ano po ang pananampalataya? Pagtitiwala ko sa Panginoon. Good point. Sino ba po? Makaligay ka sa akin may ang pananampalataya? Ganun din. Ayan. Ito po ang sabi ng Biblia. Hebreo 11:1. Ang ating pong pag-aaral mga kapatid ay nakabase po sa buong aklat ng Hebreo 11. Nakita niyo po kanina yung ating pong panawagan? Learning from the people in the hall of faith. Now, ngayon po kung hindi niyo po nalalaman mga kapatid, ang Hebrews 11 ay alaan ng mga tao na kung saan nakitaan ng Diyos ng tunay na pananampalataya. At ngayong gabi, meron po tayo mga taong pag-aaralan kung paano nilang ipinakita ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ang sabi ng Hebreo. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. When we say substance, mga kapatid, it means the ultimate reality that underlies all outward manifestations and change. Substance, yung pinaka-bottom line ng lahat ng mga bagay-bagay sa isang Kristiyano. Faith, yan po yung pananampalataya ng Biblia. No? Ito yung bottom line. Kaya kapag sinabing submarine, nasaan? Nasa ilaw na sa ilalim. Ilalim. Subterranean tunnels, nasa ilalim ng lupa. Substance underlies all outward manifestations and change sa isang Kristiyano. So lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa iyo, lahat ng mga bagay-bagay na nagpapabago sa iyo, the bottom line is the faith. Yan ang pananampalataya sa Biblia. Nananampalataya ka sa mga bagay-bagay na hindi mo nakikita. Faith in the Bible is to believe is to see. Na to see is to believe. Now, para po maging mabilis pa ang ating pag-aaral, yan po ang ilan sa mga tamang pag-aaralan natin ngayong gabi. Okay po? Nandiyan po si Abel at si Enoch, si Noah at si Abraham, Sarah and Abraham, Joseph and Moses at ang ilang mga tama. Una pong pares, Abel at Enoch. Na
Now, if you have your Bibles with you, inyo po kung sundan sa verse 4. Ayan. Alam naman po natin siguro ito. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings, and by faith he speaks even though he is dead. By faith, Abel what? Dies. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, dahil sa kanyang tamang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, what happened to him? He was killed, murdered by his own brother. He dies. Sino po dito sa inyo mga kapatid ko? Dahil sa inyong pananampalataya, dahil sa inyong paghahawak sa pangako na Diyos na kung kayo mamatay na meron kayong buhay na walang hanggan, sino po ang magsasabi na hindi po kayo nakapamamatay? Taas po ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sige po, mamatay na kayo 6. Biro lang po Pero ano po ang ibig sabihin ng Biblia? That when we don't pray, we are not supposed to be afraid to die. Meron po nung just last sa Monday night, nung pagkatapos po ng ating kasanan. Tama ba? Monday po yun, Monday. Dumiretso po kami ni Pastor sa damo po sa Then one of the nanay girl, narinig ko siya nagsasabi kay Pastor, yung daw pong namatay, para humihinig na ipanalangin na uli na siya ni Lord. Handa na po siya mamatay. Sabi niya po ito na pagkwento, doon daw sa kanyang nanay, hindi mo nakasalanan na sa Panginoon na hinigin mo mamatay ka na? Kasalanan po ba yun? Hinigin mo mamatay ka na, mamatay ka na? Sabi kasi kapag kalaman na nagkakasakit tayo, Lord, pagaligin niyo po ako. Bakit pabibigyan na sa mga tao yung mananalig, Lord, gumin na ako. Parang natin gusto gumaling. Wala kayo sa Lord, patayin niyo na ako. Patayin niyo na ako. Ha? Kasalanan po kaya yun? I don't believe in it. Why? Because as long as you know that you are in the right track with God, hindi ka po takot mamatay. Why? We just want to rest, mga kapatid. Hoping na ikaw po ay bubuhay ng Panginoon kapag ka po siya bumalik sa ikalawa, hindi po sa pangatlo. Baka kasi hindi niyo po, mabuhay kayo sa pangatlo. Mahirap po yun. Iba po pagkabuhay yun. Pagkabuhay sa pagkasunod yun. But in the Bible, mga kapatid, we must be like Abel. Kung saan, hindi po siya takot mamatay. But here, Enoch, by faith, he was. Hindi po siya nakaranas ng kamatayan. That is because of his faith. Oh, siguro, I always heard Brother Daniel Aya, nung kami pinag-BBOY, parang nagmumunin ko siya doon sa rooftop, kasi minsan pumunta kami sa hubungan Pwede po pumunta sa hubungan, baka kung pinagbabawal nyo para pumunta sa hubong. Pagka pumunta po kami na sa sabi, siguro masarap ang feeling kapag ikaw ay nakapunta sa langit. Hindi ka nakaranas ng kamatayan. Katulad ni Enoch at ni Elijah. Di ba? Parang masarap ang feeling na may huwa ka na ng Lord at hindi ka nakaranas ng kamatayan sa libutan ito. Wow! Oo nga naman. Parang panalangin ng Lord. Pwede bang kunin mo rin din ako ng buhay? Dalhin mo ko sa langit. By faith, Enoch lives forever. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Look at how opposite they were, mga kapatid. Yung isa dahil sa pananampalataya na matay, pero yung isa dahil sa pananampalataya na buhay. Masasabi ko kayo ng unfair ang Panginoon. Sa tingin ko rin, unfair ko kaya siya. Pangdatpan. Well, naman ako. Sasabihin ko natin ng sagutan. Second, couple or partner na ating pag-aaralan, Noah. By faith, he says.
Alam niyo po si Noah, di ba? Sabi po dito, by faith Noah when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. Kahit po sa kabila ng mga persecutions, yung mga pag-aalimura, sinabi sa kanya, hindi na po siyang balik, na kung ano-ano. Pero ano po ang nangyari at ginawa ni Noah? He stayed on his ground. He stayed on his faith. Siya po'y nanghawak sa pananampalataya sa ating Panginoon. And that is the greatest lesson na maaari po natin matutunan kay Noah. Sa kabila ng mga trials natin sa buhay, sa kabila ng mga persecutions na narinig natin sa ating mga kapitbahay, sa pagkakasal, sa pagkakalimura, o ano makikita sa mga pagsubok sa ating buhay, we must stay on our faith. Nakita ng mga kapatid, lalo especially if you are a husband of non-Adventist. Minsan, yung husband mo, minsan talaga, hihilahin ka, pababa. But here, the Bible is telling us and teaching us that we must stay in our faith. No matter what happens, no matter what problems ang maranasan natin sa buhay, we must stay on faith like Noah. But here, Abraham did the opposite way. He lives. Not because he lives sa kanyang pananampalataya, he lives by faith. Bakit? Sapagkat kung ang ating Panginoon, verse 8, by faith, Abraham, when called to go to a place, he would later receive as inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Umalis siya dahil sinubong sa kanya ng Panginoon. If ever God called you to minister at those places na malayo sa bahay mo, malayo sa lugar mo, go. By faith, we must minister wherever God calls us, mga kapatid. That's faith. Now, we see the contrast, mga kapatid, between the two. Another one, Sarah, by faith he receives. Di po ba nanamnakan niya kayo ni Sarah? Nananakan siya sa Panginoon sa magkaroon ng anak. Bibinigyan siya ng Panginoon ng pangako, tinawanan niya lang ng Diyos. But later he believed and he receives what she asked for. Sa atin din naman mga kapatid, we must ask, and by faith, we will receive. But here, Abraham gives. Si Sarah humingi ng anak. Pero nung sinabi ng Diyos kay Abraham na ialay daw yung anak, ibinigay niya sa Panginoon. What's the point? There are things that God gives us. Blessings, financially. Magaling tayo humingi. Pero mahirap para sa atin kung magbigay para sa Panginoon. Minsan kapag ka mag-offering ka, yung hulog mo ng bulsa mo, talagang dapat. Kung maaari, hanggang mo sa pinakailalim ng bulsa mo. Bakit? Kasi yung nasa ilalim, bariya. Pagka nasa ibabaw, papel. Kaya umulit mo talaga. Ang pinakailalim, nasa pinakailalim, 25. Kung ano makuha mo, yun ang ibibigay mo. Ba't hindi yan sa ibabaw para mga papel? Bigay mo kay Lord. Diba? Dito pinag-aaral mo natin sa stewardship, mga kapatid ko. By faith, kung by faith, ang hindi nakatanggap, by faith, we must give for the Lord. Di mo ba? Ganyan ang pananampalataya. Tingnan mo naman natin ang second. By faith, Joseph become rich. Yumaman. At sino po dito ang gustong yumaman? Gusto niya yata maghirap ha? Ayaw nito makasantapay na. Kayo ha? Gusto niyo maghirap? Ha? Pero alam mo naman yung kwento ni Joseph po ba? From pit, siya po inimuhog ng kanyang mga kapatid sa buhay. But by God's providence and because of His faith, siya po dinala ng Panginoon saan?
to the Pharaoh's house. Potiphar's house. Then from Potiphar's house, siya po ay napunta saan? Prison. But from prison, he was brought to what? Mas higher place than the Pharaoh's palace. Napakaganda ng faith niya. Kahit naghirap siya, siya ay naging mayaman. But look at the life of Moses. Yan. Ito yung po yung gusto ninyo. Maghirap. Ayaw yung yumaman. Prinsipe na Egypto. Pero ano pong ginawa niya? If you will read the verses, mga kapatid na nakalagay po dyan, iniwan po niya yung kanyang kalagayan bilang prinsipe. Pumunta siya doon sa ina at hinangat niya yung kanyang magiging kapanalan. And then, he found out his wife, kanyang father ito si Jethro, and then he received his calling. Naging mahirap si Moses. Mahirap in the perspective po mga kapatid ng sanlibutan. But in heaven, he is very rich. Maybe in this earth, hindi po tayo panari na maging mayaman. Hindi tayo panari na magkaroon ng maganda at tayo ng bahay. But whatever nung ibigay sa atin ng Panginoon, tanggapin po natin by faith. Because maybe, and I know, God knows that it will be best for you. Now, does it mean nakapagka-pobre ako, hindi na ako nananampalataya sa Panginoon? Siya mayaman ako pobre, hindi na ba ako nananampalataya sa Panginoon? No! Kaya po natin pinag-aaralan yung mga contrast na ito mga kapatid. No? Iba-iba sila. Magka-opposite sila lagi. Yung isa yumaman, yung isa naghirap, yung isa namatay, yung isa nabuhay. Yung isa nanatili, yung isa lumitan. Ano pong ibig sabihin nito? Na whatever circumstances ang mangyayari sa ating buhay, we must hold on to our faith. Di po ba? Ganun ang dapat mangyayari sa ating buhay. Tayo'y manatili at mananampalatayang patuloy sa ating Panginoon. Di ba sabi mo, ako lang po ay mananampalataya sa Panginoon kapag ako ay masagana at hindi sa hirap? No! Dito pinatuturo sa atin ng Panginoon ang tamang pananaw ng pananampalataya. And on these verses, mga kapatid, napakadami po mga kapatid na makikita mo natin, and you will be amazed on the Bible verse. At dito, for our conclusion, others escape tribulation. Binato, pinatay, binubutan ang ulo, and others miraculously faced. Kung yung isa miraculously escape, yung iba naman talaga hinarap nila ang mga pagsubok sa buhay. There will be no parang hindi patas in that part of the day. No. Because God knows how deep your faith is when it comes sa ating spirituality. And God will give you the enough trial na ayaw ng pananampayan. Depende sa iyong pananampalataya sa Panginoon. And that is faith. Yan po ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Kahit anong circumstansya ibigay sa iyo ng Panginoon, maghirap ka mo, maging mayaman ka mo, mamatay ka mo, mabuhay ka mo, makatanggap ka mo, magbigay ka rin. Yung pananampalataya natin sa buhay mga kapatid, ups and downs, we must continue on our belief. We must continue to hold on the hope na talaga po naman ating inaasam-asam mga kapatid. And by faith, I know and believe that God will reward the things na dapat po para sa atin. Ang aking pong dalangin mga kapatid, na kung saan mga circumstansyang ang ibigay sa atin ang Panginoon, tanggapin natin, and we must live by it. I hope and pray
na ito pong mensahe ito ay nakapagbigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya. God bless you. Amen. Para po sa ating pangutang, tayo po dumayan at tawagin namin the Lord is my life. The Lord is my life, and indeed, the Lord is my life, and I should fear, by day and by night, His presence is near, He is my salvation, sorrow and grief, His blessed protection, the Spirit with me. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my life, though clouds may arise, they strong burdens fly through clouds to the sky, where Jesus forever in glory does reign. Then how can I ever in darkness remain? The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night, He leads me along. The Lord is my life, the Lord is my strength. I know in His might I'll conquer at length. My weakness in mercy He covers with power, and walking by faith He upholds me in star. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my life, my all and in all. There is in His sight no darkness at all. He is my Redeemer, my Savior and King. His name every day shall be praised and I sing. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. The Lord is my life, my joy and my song. By day and by night He leads me along. Dakila po namin Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na inyo po binigay at ipinabalik para po sa bawat isa. Tulungan po kami Panginoon, patuloy mananampalataya sa anumang pong sirkunstansya ng aming buhay at inyo po binigay sa amin. Tulungan niyo po ako sa amin Panginoon na patuloy na tumibay sa aming pananampalataya, patuloy na lumago sa pagkaalam ng mga katotohanan at pagkakilala sa inyong pong banal na pangalan. At tulungan din po kami Panginoon na patuloy na lumalim ang aming pag-ibig para po sa iyo. Pagpalain po ang mga kapatid dito po sa church at nawa po Panginoon, patuloy po silang gamitin bilang mga ilaw dito po sa lugar na ito. Ito pong lahat ay aking nananahin na pinili. Kalakit po nawa Panginoon